Magandang umaga mga kabay. So, ayan. Ito po yung pangalawa ko na estimate. Job number mga kabay, 39496. So, ang model ito mga kabay, DWE 6411. Finishing sander ng DeWalt. Ayan. So, sasaksak natin mga kabay. So, ayan mga kabay, nakauna po, wala po siyang power. So, galaw-galawin natin yung puno. So, wala talaga. Ngayon, bubuksan po natin mga kabay kung anong dahilan. Siyempre, dito tayo mag-una sa kanyang cord, papuntang switch, field coil. Kasi wala po siyang power. Ayan. So, tara mga kabay, samahan nyo ako, bubuksan po natin. So, yan na mga kabay, nabuksan ko na po yung screw. Dito po sa ibabaw. So, yun po yung itsura niya. Yan. Ito po yung field coil. Nandito po yung apat na terminal. Ito yung carbon brush, kabilaan, switch, tapos yung cord protector at cord. Ayan. So, unahin natin tester yung kanyang cord mga kabay. Ayan, tingnan natin kung merong power. So, ayan mga kabay, meron sa kabila. Ayan, meron din po. Kita ba? Ayan. So, wala pong problema sa kanyang cord. Dito tayo sa switch mga kabay. Ito po yung switch niya. Ayan. May dalawang terminal din po yan. Yun yung contact niya. So, titest natin. Tapos, syempre, kailangan nating i-on. Yun. Kalas. Ayan mga kabay. Off natin. So, meron. Walang problema sa switch. Sa carbon naman mga kabay. Tester natin. So, ayan. Meron din po sa carbon. So, wala pong problema dyan mga kabay. Ibig sabihin po, dito yan sa field coil tsaka armature. So, titester natin yung kabilang terminal ng field coil. So, yan mga kabay, meron. Lipat tayo sa kabila. Ayan. Yun ang wala. So, yung kabilang terminal niya mga kabay ay wala pong contact. Yun sa field coil. Sa kabila meron. So, bubuksan po natin yan mga kabay. So, sa pagbubukas yan mga kabay, unahin nyo muna sa ilalim. Ayan. Meron po yung apat na screw. Ayan, nabulaklak. So, kakalasin po natin yan. Ayan. Tapos, bago nyo makalas yung kanyang platen, ayan, ito muna, kakalasin nyo yung sa gitna. Kakalsuhan nyo lang po yan ng flat screw or Philip para lang makontra. Ayan. So, ayan, nabuksan ko na mga kabay. Ang sunod naman, dito sa kanyang housing. Ayan. Apat na screw din yan mga kabay. Ayan. Tapos, itong lock niya sa may bandang dashboard, kailangan nyo pong sungkitin ito. Ayan. At syempre, angat natin yung carbon brush tsaka switch. Ayan. At yung carbon. Ayan. Mapapansin nyo mga kabay, ano? Haba po ng carbon niya. Yan. So, pag naiangat na natin yung cord clamp naman. Uy, maliit. Kailangan. So, ayan na mga kabay. Bubunutin na natin yung contact niya. Ayan. Isa-isahin nyo lang mga kabay. Yan lang po yung contact ng switch. Yung carbon kahit di nabunutin. Ito na lang. Ay, meron pa pala. Ito. Kalimutan ko. Ayan, okay na. Okay na.
So yan mga kabay, nabuksan ko na po. So kakalasin na natin yung kabilang kabilang housing. Yan. So nakalas na natin. So ito po yung armature niya. Ayan. So wala naman pong tama. Ayan, medyo alikabok lang. Ngayon titisterin natin ulit itong field coil. Ayan, papakita ko po kung saan yung walang contact. Ayan. So ayan. Ito yung carbon brush. Ito naman yung papuntang manggagaling sa switch tsaka supply ng kuryente. Ayan. So titisterin natin yung kabila. Ayan, meron. Ayan po. Yan, meron. Kabila. So, ito yung walang contact mga kabay. So, titingnan natin. Baka sa puno lang ang putol. Ayun. Hindi ko makita yung pinaka So, maganda ka makalas to mga kabay. Kailangan nating kalasin para makita natin kung saan talaga yung putol. Kasi puro alikabok mga kabay. So ayan. Ibabrush po natin ito mga kabay. Ayan. Para po makita natin kung saan yung putol. So ayan mga kabay, ito po yung putol, ayan. Makikita nyo po, ayan. Ayan, iikot ko po yung wire nya, yung naputol. Ayan. So ito po yung dahilan kung bakit di siya gumana. So ang gagawin ko nyan mga kabay, dudugtungan na lang natin para aabot siya dahil naputol na po siya. Ayan. Kuha lang tayo ng panghinang para malaman natin kung yun lang ba talaga ang sira. Ayan. So dudugtungan lang natin. Ating dugtungan. So yan mga kabay, nadugtungan ko na siya. So iikot lang natin to dito sa kanyang terminal. Ayan. Ikot lang natin. Ayan. Tapos hihinangin po natin para po siya kakapit. Ayan. So yun na mga kabay, nahinang ko na siya. Putulin na lang natin dito yung sobra. So tester natin ulit mga kabay kung meron na siyang contact. Ayan. So yan, unahin natin yung kanina dito, yung buo. So yan, gumagana. Kabila. Ayan, meron na siyang contact mga kabay. So pwede na natin itong i-testing. Lagyan lang natin ng maitiban yung pinagdugtungan mga kabay. Ayan. So bubuin po natin ulit yan mga kabay para malaman natin kung gagana ba siya. So yan mga kabay, naibalik ko na siya ulit. So balik natin sa kanyang housing. Baliktad dito, yan yan.
kabila din mga kabay. Ayan, bubuin lang natin. So yan mga kabay, naikabit ko na yung housing. So ibabalik na po natin yung kanyang switch. Ayan, gagamit lang po kayo ng long nose mga kabay. Pag kinabit nyo yung wire terminal nya, ayan, para hindi po siya mabali. So ganun po sa kabila, yung supply ng kuryente mga kabay. Gamit din po kayo ng long nose para, pero kung maliliit yung daliri nyo mga kabay, kung kaya nyo namang itulak, pwede rin naman kahit kamay lang. Sa akin kasi mga bilikas siya eh. Yan, so okay na mga kabay, naikabit na natin. So bago natin isara mga kabay, titesting muna natin kung gumagana na ba siya. Ayan. So yan, nakaupo yan. Testing natin. So yun lang po talaga sira niya mga kabay, yung kanyang field coil na naputol. Ayan. So hindi lang natin naayos yung carbon brush, medyo umangat. Ayan, dahil wala pa pong takip. So lagay natin yung takip mga kabay. Ayan. Para kumapit. So ayan. Balik natin yung kanyang, ayun. So hindi lang po pala ano mga kabay yung sira. Hindi lang field coil, ayan. Mapapansin nyo mga kabay, yan. Kita mo yan? Nag-crack, ayan. So magpapalit din pala tayo ng platen. Ayan. Hindi lang field coil ang papalitan natin. Kaya ko lang siya hininang yun mga kabay, para malaman natin kung gumagana siya. Ayan. So babalik na natin to mga kabay. Ayan. Babalik na natin sa kanyang pwesto. Ayan. So pati po kanyang platen ay papalitan. Ayan, lagay natin yung lock. So huwag niyong kalimutan ito mga kabay, yung pinaka-lock niya. Dahil tatalsik po yan pag di nyo na ikabit. Ayan. Ayan, okay na siya. Lagay natin yung takip. Ayan. Bago yung rubber. Ayan. Siyempre, yung 4 na screw. Ayan. So panda rin natin ulit mga kabay. Yung tunog niya na parang basag, doon po yung sa plating niya, yung may nag-crack, kaya po ganun yung tunog niya, para siyang basag. Ayan. So ang papalitan natin dito mga kabay, field coil, tsaka yung kanyang plating. So yan lang po mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po, baka naman pwede makahingi sa inyo na isang subscribe dito po sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat ulit mga kabay. Bye bye.